Times kasi nasa ASDA, it had been an issue. Yeah, it had been. And when the time that, kumbaga, yung parang magpapagitna na yung presenter, yung other side was not there. So, siguro, we can tackle it after here. Pero, ito ay study ko lang din. I am also subject for correction. I had just read this from the Bible and Spirit of Prophecy. And if God said that may kulang pa dyan, may idadagdag dyan, may discussion po tayo this Sunday. Because we're not perfect. Kaya nga ako natutuwa na kahit matanda na ako, pinasok pa rin ako ng Panginoon sa true education. And then in the true education, hindi nang po bata yung estudyante. Yung nakauna pong estudyante, honestly, is the parents. Na when I was teaching in the regular school, in the Adventist school, hindi ganun. Hindi ganun. Doon sa Adventist school kasi, apart from it already, kasi nakapanda siya, na-accredit na siya ng government kasi nagsosubsidi na ang government sa ating school, unlike before. So, when you will also try to compare the products of the Seventh-day Adventist school before, iba doon sa nagiging product na ngayon. Noon, ang ganda ng leadership ng mga graduates, napaka-humble nila. Ngayon, parang na rin, meron na rin may halong asin ng pride na minsan mas matapang pa kaysa doon sa napag-aralan. So, in this true education journey is an encouragement to each and every one of us, especially parents. And so, sabi ko, when I had learned this, I feel like, ang swerte naman ng mga anak ko. Sana ganito rin yung amin noon. Because when I was a student, yung normal ko sa akin is, kapag alauna na, inaantok na ako sa klase. And I thought that was abnormal. Kasi sa klase, bawal matulog. And then, when yung klase sa akin, napaka-monotony na nakaupo lang ako all throughout the class. Tapos papagalitan ako ng nanay ko kapag pag-uwi ko, tamad pa ako. So feeling ko, yung education na naranasan ko before is not as best as hindi kasing ganda ng liwanag, ng edukasyon na gusto ng Panginoon. Kasi, and then when I was in the office, akala ko, hindi ako pang office kasi I'm really getting bored with just papers around. And then, akala ko na dahil konti lang yung sweldo ko, kaya nabuboring ako. And every 15 days, ang ginagawa ko, may isang day doon, na-leave ako. No reason. Pero sasabihin ko lang doon, sakit ako, kaya leave. Pero I will just go home, I just cook, and clean. Tapos pag nakita kong napaka-aliwalas na ng bahay, ay, ang sarap na pakiramdam ko. Feeling ko yung stress ko all throughout the work, tanggal doon. So, and I was thinking that time, sabi ko, siguro pang katulong ako. Hindi ako pang office. Kasi normal na di ba, yung career-oriented dito sa mundo ngayon is yung girl talaga ay may work na office, tapos sikat siya. Tapos napunta ako sa work kung saan malaki naman yung sweldo. Bakit boring pa rin? Tsaka kumbaga doon sa pinakamalaking sweldo, yung pinakamagaan yung trabaho. Yun yung sabi ko, bakit hindi ako masaya? I should be happy, right? Kasi ang taas na ng sweldo, dapat masaya na ako. Pero with those lines, tinuro ng Panginoon sa akin na hindi totoo yung theory ng mundo. And I was so blessed to be able to roam around some other countries and experience some little of luxuries for a little time. Para makita ko rin na hindi rin pala yun yung kasiyahan. Kasi the time that I was depressed, that was the time that I was taught also of true education. Sabi ko, dapat masaya na ako. Last 2012 po, doon sa life.
Apo. So, subject po namin to sa lahat. Pero, alam mo yan, kapag pinag-aralan mo siya na theory, ang hirap i-apply. Paano yan? Oo, maganda nga yan. Pero paano? Tama nga yan. Pero paano? And I know yun din yung cravings ng mga nanay like me. How to do it? Yeah, I like homeschooling. Sabi ko na. I like true education system. But how will I do it? Yun po yung naging burden on my part before. Till some other experienced mothers had given some enlightenment. Yun yung ginamit ng Panginoon. Ito yung after akong kausapin ng DSWD. Kasi sabi nila, bakit daw hindi ko pinupunta doon yung aking anak? Kulang sila ng estudyante sa public school. Gusto ko homeschooling. Pero binigay sa akin yung law ng law of the land that when you will not let your children study kahit na elementary, that is considered as child abuse. And the consequences is you can be imprisoned and they will get your child. So, I've been praying. I've been praying so much that time. Kasi, ayoko mapunta sa kanila yung anak ko, kaya ko ma-homeschool yan kasi gusto ko ako. But God has more powerful ways, more than I can imagine. He had been blessing me mightily more than I deserve. Yung mga iyak ko sa kanya, binigay niya na hindi man lang, kahit hindi ako karapat-dapat. And then, at this time, ito lang kasi, alam ko nakita niyo yung anak ko kung gaano kakulit, di ba? At ang hirap kong mahalin yun. Alam ni Kuya yan. Siya nakakapatahan eh. Nakita niyo kung gaano siya very disturbing. And then I was thinking like, sinabihan ko naman yan. Ginawa ko naman lahat ng paraan. Bakit ganyan talaga siya? Minsan sinasabi ko pa sa Panginoon na, si Jesus, parang naghahanap na ako ng rason. Like, ang God nga, napaka-perfect niyang parents, may Lucifer pa rin. Alam mo yan, sa halip na ma-realize mo yung pagkakamali mo, kakulangan mo, nagpapasa ka ng kasalanan. Kaya hindi tayo nababago. So, nabigyan ako ng videos, which is napanood din ng mga Nabo families, na nagpa-realize sa akin na ang true education pala is not something na theory lang, na theoretical lang, but it's a practical education. And that was the reason why dun nag-improve yung relationship namin ng anak ko. Pero alam ko, ginamit yun ng Panginoon sa akin kasi alam niyo po, napakayabang ko. Sobrang yabang. Meron akong thought na alam ko na yan, kayo hindi nyo pa alam. So, dati kasi taas ng tingin ko sa mga lawyers, tapos pag sumasali ako sa mga mediation seminars ng mga lawyers, sabi ko, akala ko magaling lahat sila, hindi pala ako pares ko pala silang bobo. Ganun ako kasama, ganun ako ka-prideful. And that starts when, nung bata kami, paano ako pinutulan una ng pride ng Panginoon is doon sa school na pinuntahan ko. Yung mami ko kasi ay maputi at maliit pero maputi siya. Kami, ng kapatid ko, si Brother Ben, ay nagmana kami sa daddy na matangkad pero kayo manggi. And then, nung namatay ang daddy namin, pagpunta namin doon sa Benguet, mga tao doon ang puputi, mga Igorot, kaya Igorot po kami. Pero half-blooded po ako, half Ilocano and Igorot. Yung mga nanay ko, lahat ng lahi niya ang puputi. Tapos, ako yung naging center ng bullying sa school. So, nung kasama ko yung mga kasama kong maiitim, walang kaso ang kaitiman ko. Pero nung napunta ako sa mapuputi, may kaso na. ako na yung, at tawag nila sa akin, itak, pangit. Yung ma-abuse ka because dahil lang sa itsura mo.
And then I thought, napakakawawa naman ako. But sooner or later, I realized na pinayagan yun ng Panginoon. Pambawas sa pride ko. Kasi, kapag feel ko na napakaganda ko, syempre, may iyayabang ako. Pero, kapag sinasabihan ka na, ang pangit mo! Tapos pupuntalin ka, ang rason, ang pangit mo kasi! Hindi ka kakalaruin, hindi ka pahihiraman ng gamit. Ang rason lang, ang pangit mo kasi! Yun pala yung unang step ng Panginoon, pantanggal ng pride ko. So, pero may natitira pa akong pride. Kasi, favorite ko ang math. Gusto ko nag-i-excel sa math at science. Pero hindi ako marunong sa English. Baba talaga. So, may pride of intellectual pride. Meron nangyari. Alam niyo ulit ginawa ng Panginoon para maputol yun? Doon sa college namin, nung kinuha ko yung grade ko, doon sa class ng advanced mathematics namin, kampante ako kasi lahat ng pinakopya ko, pasado eh. Pagpunta ko, 5. Tapos nahiya ako, sobrang hiya ko kasi dahil sa subject na yon, yung pangarap ko bilang engineer, wala na. Hindi na ako matatawag na engineer. So, bawas pride pa yun. Pero, ang galing ng Panginoon na tinanggal niya yun. Kasi kapag hindi ako inunti-unti ng Panginoon na hinubaran sa aking karumihan, ay hindi ko rin matatanggap yung Godhead, hindi ko rin matatanggap yung true education. But He loves me so much that He worked with me. Now, kung bakit ko hindi yung background na yun is, we have different backgrounds though. Each of us had been struggling, especially in education, in a different ways. But I believe that the Christ who had been the light of God will enable us to see a greater light na pupuno doon sa mga inaasam natin. Kasi dito sa Reformation, hayag sa atin, how do you know the truth? You should also know the lies. Nang sa gayon, when they will put the lies in front of you, you know that it is lie, right? So, yung kinakatakutan ni Satan is that we will know his snares. Because, hindi tayo mahuhulog sa snares niya. Pag alam natin, oh, may butas dyan, no? So, yun yung part. So, alam ko, and especially Brother Coley, this was his expertise actually. Kaya nung una, sabi ko kay Ate Arlene, parang mas deserving si Kuya Guli dyan. Siya na lang. Pero, inisip ko, tumatanggap ka ng blessing, hindi ka tumatanggap ng responsibilidad. So, yun yung pumasok sa isip ko na, kasi I saw them, how they lived it. And ideally, I had seen their family as well. Kung ikukumpara sa akin, napakalayo ko. Pero ang pinapasalamat ko sa Panginoon is, God is still working in us. So, with this true education, sabi po niya, true education means more than pursuing a certain course of study. So, meaning to say, it's not just subjected to the children. Tayo po, bilang mga magulang, ay kasama sa true education. Wala nga tong graduation. Hanggang langit, nag-aaral pa rin po tayo. It has to do with the whole person, with the whole period of existence possible to human beings. So, walang magsasabi na imposible yan. Bakit? Ginawa ng Panginoon yung true education para maging posible sa bawat isa. It is the harmonious development of the physical, the mental, and the spiritual powers. So, yung true education, hindi lang siya nakafocus dun sa mental. Which is, sa mga galing sa public schools na kagaya ko, ito yung pinaka-focus talaga. Kailangan pumasa ka sa quiz. Sa exam, kailangan pasada yung grade mo. Pero nakita ko yung comparison sa amin ng kapatid ko. Kapatid ko kasi is 75 lang, masaya na siya. Pero dati, when I was so competitive, gusto ko dapat hindi ako nalalaglag. Kaya dinaglag ako para matanggal yung pride na yan. So, harmonious development of physical, mental, and spiritual powers.
Meaning to say, lahat dapat nun nag-work out. And then I know, a lot of us have been through the education of the world also na. Puros mental na lang. Ang physical natin, kung hindi PE, konting work end lang, di ba? Yun lang, and that's it. Tapos, kaya pagka-graduate natin, ang resulta nun, yung lahat ng inaral mo, ilan ang natira? Almost 1/10. At saka yung natira, yung pinaka-basic. Pag nagtrabaho ka, ang in-apply mo, yung pinaka-basic din. And then, ang nangyari, dito ko nakita na ang education pala ay basic din. Kaso, because we are looking forward sa introduction ng mundo about education, about career-oriented na goal, nakakalimutan natin yung basic. And it was there. Naalala nyo? Grade 4, may algebra na tayo. Grade 5, algebra pa rin. High school, may algebra. College, may algebra pa rin. At may nababagsak pa rin sa college. So, kung titingnan natin yun, dito mo nakita na, ba't doon na lang ang focus? How about the spiritual and mental, the physical power? Kaya ang daming nag-graduate, tamad naman. Ay, kailangan magkasama yun. Kailangan wais ka, pero masipag ka rin. Kasi mas pangit pakinggan ko, ang galing-galing nga, tamad-tamad naman. Lalo na sa bayan ng Panginoon. Na yun yung magiging comment. Ibig sabihin, sobra tayo sa informasyon, hindi tayo marunong mag-apply. So kapag napapagalitan ko yung mga trainees noon, ayoko kasing ganun din yung maging impression sa atin. Pero alam ko na it was my fault also kasi masyadong yung expectations ko sa kanila ay mataas, and when you compare self with others, it is foolishness. Kinukumpara ko sila sa amin kasi dati bawal. Bawal malik gumising ba? Pero ako pala yun. And then, yung tipong sobrang strictness ng mga parents noon in a way na kapag may trabaho doon at andito ka nakaupo, bawal na titingnan mo lang. Yun yung sa amin noon. Kaya nagugulat ako, tapos iniisip ko, gusto ko silang maging ganon, pero hindi mo naman sila pinupush maging ganyan, tapos nareklamo ka lang. Kasi yung orientation nila from child, hindi rin naman talaga na-develop, so you cannot conclude na lahat sila ay marunong na. So, yeah, hindi pa ati alam ng parents kasi dito sa mundo, ang kung titingnan yung mga magulang ngayon, kahit ibenta lahat, makapag-aral lang yung anak ko. Ganun yung tingin nila sa degree. Makatapos ang anak ko ng degree, lahat kaya kong ibenta. Kasi ganun yung tingin nila kataas ang edukasyon sa mundo. Pero gaya nga ng nasabi natin, ito is more than. It's more than masteral, it's more than doctoral. Pero ito yung basic na nakakaligtaan sa tahanan. Next, to restore in men and women the image of their Maker. Ito daw po yung objective. So going back, in the Garden of Eden, na-challenge si Eva ng serpent. Gagaling ka niyan! Pag ito kinain mo, gagaling ka pa. Diba? Gaganda ka pa. So yung doon sa Garden of Eden, doon tayo nawala. Nawala yung image ng Panginoon. And then I also saw, hindi doon, na kapag tayo din bilang magulang ay nagpabaya, pwedeng yung nawala din in the process of education is yung image ng Panginoon. Kasi imagine yung bata na, di ba, napaka-innocente, ang ganda, gandang hawakan. Tapos, pag natapos na, ang kulit-kulit na, sungit-sungit na. Hindi na image ng Panginoon yung nakikita. Samantalang yung baby, talagang yung image niya nakikita natin. Pero because of sin nga, na-hook din tayo doon sa snares ng serpent. Ganon yung parang nangyari. So, sabi niya, to bring them back to the perfection in which they were created, this was to be the work of redemption.
This is the object of education, the great object of life. So, kaya hindi na tayo magtataka. Bakit sinabi ng Panginoon, Be thou perfect, as thy Father in heaven is perfect. So, next. Since God is the source of all true knowledge, the first object of education is to direct our minds to His own revelation of Himself. Kaya mo alam nyo, yung Godhead truth, eye-opening yun eh. Sabi niya doon sa John 17:3, and this is life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent. Alam niyo yung comment nun sa EGY? The experimental knowledge of God is the one that sanctifies us. Knowing God. Yun pala yung pinaka-aim. Samantala, ang nangyari, honestly, sa curriculum ng mundo, dati, ang taas ng point ng Bible sa Adventist School. Pero, nung ma-start na siyang ma-credit, anong nangyari? Naging, minor subjects na lang ang Bible. So, it's okay na hindi mo na, kahit mababa lang grade mo dyan, it will not affect you that much. Ano na yung major? English, Math, Science, Filipino. Pero parang baliktad yung major doon sa nasusulat. So, yun yung nakita ko na difference. Next, specifically na objective. Ready to take their place as good citizens. Yan pala yung isang objective ng true education. Para maging mabuting citizen. Hindi rebellious, katulad namin na batchmate sa right. Batch ko si Ate Jermaine, kami na rebellious group. Yes. I know that batch. Yeah, we were rebellious. Kasi hindi kami na-true educated eh. Pero ito pala yung aim. Pero dito pala, sa loob, kapag hindi na tayo nagiging good citizen within, hirap nga tayong mag-resolution sa conflict. How can we be good citizen outside? Parang depende yan, no? So, we'll prepare for the practical experiences of living. Ito rin yung pinapasalamat ko sa nanay ko. Kasi hindi kasali sa klase na ako'y maging katulong every vacation ng high school ako. Iyak sa nanay ko pag pagod na ako dun sa ginagawa ko. Kasi sa bahay, pwede lang akong matulog kung gusto ko. Pagod ka, pwede ka tumigil. Katulong ako. Kailangan kong mag-work. At masakit na yung katawan mo, kailangan mong mag-work. And then when I go home, iyak ako sa nanay ko, Mom, can I just stop it? And then my mom will say, kailangan mo yan. Kailangan mong matuto sa buhay. Doon ko nakita na yun pala, yung tinuturo pala ng nanay ko, yun pala yung tunay. Kasi nagamit ko yun hanggang sa nagkapamilya na ako, nanganak na ako. Importante pala yun. Pero iba dati ang alam kong importante, mathematics. Kasi yun yung love ko na subject. Pero pinakita ng Panginoon, kahit yung paghugas mo lang ng pinggan, paglaba mo, yung pala yung pinaka-basic na nakaligtaan. And then, fully develop physically. Ayaw din ng Panginoon, ang pangit ng katawan natin. Tapos magle-lecture ka ng health. Sasabihin sa'yo, ayoko na sa lecture mo, ayoko maging ganyan. Alam niyo pa sa Palawan dati, may isang lupus na patient, tapos sabi niya, nung ako yung unang nakita, ayoko magpa-cleansing, baka maging katulad ko siyang payat-payat. Sabi niya, nakita niya yung partner ko, si Mama Kino. Mataba siya nun, pero vegetarian. Sabi niya, ay, pwede ako! Hindi pala lahat ng vegetarian ay payat, kaya mas nare-represent ko. That is actually the reason why gusto kong magpataba. Kasi in Mountain Province, ang tingin na sa akin, payat. So sa Lowlands, okay pa ako, normal size pa. Pero doon na malamig, payat na ako.
Pabiling nila kapag nagtitreat ako, mas ako pa yung may sakit na dapat kumain, hindi daw sila. Kaya yun yung yun yung nakita ko na my brothers. Kasi fully developed physically, pero hindi lang din yan. Alam niyo yung physical development? Yung marunong ka mag-endure sa trabaho mo. Hindi yung pagod ka na, ayoko na. Pag pinagawa ka, they said, you will flow this one. Hanggang dito lang yun natapos mo, pagod ka, ayoko na. Yung physical development also is giving the strength na ma-maximize mo yung strength na pwedeng ibigay sa ng Panginoon. So, sa mga pinaka-kan kasi namin nun, pinaka-late namin na subject, work ed, di ba? Tapos pinaka-maaga namin dismissal yun. Pero yun po ay napakalaking factor sa physical development. Kaya sabi ko, siguro kaya ang ganda rin ng katawan ni Kuya Gideon kasi yung akyat niya sa bundok. Ang layo ba naman? Sinong hindi magkakamasa ng mga laman kung ganyan yung inaakyat mo? Malaking bagay yun. Yung iba nag-gym pa, gumanda lang ang katawan. Ikaw, lakad lang. Doon, tas buhat. So, with characters untarnished and hearts true to principles. I did not have this yet. I also want all this. And ang maganda, we're not late. We can still learn from the school of Christ. And sino ang source? The source of true education. The source of such an education is brought to view in these inspired words that point to the Infinite One. In Him are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. Alam niyo po, isa sa natutunan ko doon sa parents na nauna na. Kasi meron kaming mga parang tulungan ng mga nag-homeschool. And every Wednesday, we do have some meeting na sabi niya, alam niyo ba na ang curriculum, kasi yung literature, academic, because later on you will see na academic is still part of true education, but then it's not the major as it showed doon sa kan. So, ang nangyari, sabi niya, alam niyo ba na yung academics, yung grade 1 to K to 12, kahit 3 months lang yan, basta nauna yung wisdom ng Panginoon. Kasi anong sabi niya, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. E paano pag sinabay mo pa? Sulit ka. Kasi may fear ka na sa Panginoon habang inaaral mo yung mga bagay na gusto ng Panginoon na aralin mo. E di, sulit-sulit yung buhay mo. Kami noon, yung pag-worship, kapagod na. 8 oras ka doon sa classroom, mag-worship ka pa. Boring na, inaantok na kami. Papagalitan ka pa. Alam mo yan, yung spirito, gusto naman na mag-worship ka, pero yung parang makikita mo na naiinis na sila sa'yo kasi hindi ka nag-worship, kasi pagod ka na rin. Ay, hindi na siya loving yung dating ng spiritual education. So, sabi niya, the source of such is from the Infinite One. Nakita ko dito na kapag inuna natin ang Panginoon sa lahat, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Yung mga inaaral natin at whatever, kung ano man yung gusto nating i-pursue, mangyayari yun. Bakit? Seek ye first natin sila eh. Pero kung hindi natin siya siniki first, baka maging yung aim mo sa buhay, hindi rin kalooban niya, hindi rin matutupad yun. So next po, the true higher education is what which is imparted by Him, out of whose mouth come knowledge and understanding. So sino yung pinaka-source is the Father. Sinong nag-impart? Through His Son. Kaya nga si Jesus ay natawag na Word. Siya ang mouthpiece ng ating Ama sa langit. At siya rin ang nagpakita sa atin kung paano nga ang true education. Next, all true knowledge real development have their source in a knowledge of God. Naalala ko yung sabi niya, alam niyo kasi, ang mathematics, kapag inuna mo na ang Panginoon, mas madaling intindihin. Ang science, mas madali siya i-grasp, lalo na kapag exposed ka na sa nature. Pero, sabi niya, ang maging humble,
maging meek, maging kalmado, maging peaceful, maging cheerful sa kalagitnaan ng mga problema. Mahirap yun i-develop. Yung mag-stand ka sa dami ng kontrobersiya, ang hirap nun i-develop. Which is one of the major subject in the true education. Yung character building, napakahirap. Though it is our aim. Pero sabi ng Panginoon, nothing is impossible, di ba? So, sabi niya, true knowledge and real development. Kasi minsan nakikita lang natin na development is what the eyes can see, what we can perceive, pero hindi natin nababasa ang puso at isipan. And then I know, alam nyo, nakikita ko rin dito sa movement, nakita ko kung gaano tayo magsagutan sa group chat noon. Nakakahiya man aminin. Pero ganun din po kami ka-prideful. And it hurts that we hurt so much. But the good thing is, God is teaching us still. He's still working in us. Yung mga nakita ko prideful noon, kalmado na ngayon. Sabi ko, parang ako talaga hindi binabago ng Panginoon. At doon ako natutuwa. Hindi na ako, dati natutuwa ako kapag yung achievement nito, napakataas eh. Pero iba pala yung real development. Kapag palapit na pala tayo sa karakter ni Kristo. So, all through knowledge and real development is the knowledge of God. Basis of true education? Ay. Anong sabi niya? Ano po? Louder po. Ito po kasi kulang natin. Ito yung kulang natin. Pero hindi na ako magtataka kasi may ladder ng perfection. Yung iba nasa faith, yung iba nasa patient pa, yung iba nasa temperance, faith, virtue, temperance, patience, brotherly kindness before love. Godliness before love. At alam ko na hindi tayong lahat ay pare-parehas panarating. At alam niyo kung bakit ako nagpapasalamat na sa akin binigay yung health reformation message? Bakit kaya hindi sa father-in-law ko? Yung father-in-law ko sobrang bait. Hindi makabasag pinggan. Sobrang patient. Sobrang sipag. Kaya ako yung inuna. Kasi hindi ako ganun. Kasi ako yung unang i-work out. Pero iba ako dati, alam niyo yun, nung nalaman ko yung health reformation, gusto ko, dapat gawin mo yun. Pero hindi pala ganun. Kaya sa'yo inuna yan, kasi sa atin, yung may unang depekto. And the more we live it, and the more they say the changes of God in us, doon lang nila ma-appreciate yung Panginoon na pinagsisilbihan natin. So there was, sabi niya, love, the basis of creation and redemption is the basis of true education. Yun po yung gusto nating abutin. And I know, with God's love, yung aim na one accord is not impossible. Next, the law of love calls for the devotion of body, mind, and soul to the service of God and humanity. Para po ma-imagine niyo siya. Nung sa mga parents, nung manligaw, ay, si Kuya Osborne, kasi, nung manliligaw ka sa girlfriend mo, di ba? Physically, nandun ka, chini-cheer mo siya. Almost ginagawa mo lahat. How about the love? Na it requires the body, the mind, and the soul to the service of God. At alam niyo po, when, di ba dun sa Adventist home, sabi niya, kapag may drawing dyan, tapos si Kristo yung point sa circle, the more na lumalapit tayo, nagmamahal tayo sa Panginoon, the more na lumalapit din tayo sa isa't isa. Because we cannot, sabi ng unang mga lecturers, hindi daw natin may papakita ang pagmamahal hanggat hindi natin yun na-receive mula sa Panginoon. At hindi natin nare-realize yun. Kasi, kung hindi mo naranasan na mapatawad, mahirap ka magpatawad.
Kung hindi mo naranasan na pinagtiisan ka, ang hirap mo rin magtiis. Kaya nga sabi ko kay Kuya Ray, akala ko dati, ako yung nagtitiis sa asawa ko. Pero bait-bait ng asawa ko. Alam niyo kung bakit? Ako yung pinaflatter. Yung mga in-laws ko, mga parents niya, palaging pinaparinig sa akin, ang bait-bait ng asawa mo, pinagtitiisan ka ng asawa mo. So feeling ko, ako yung nagtitiis. Pero, ang hindi nila nakita is, ako rin ay pinagtitiisan. And love is like that. Hindi lang ikaw ang magtitiis. Pero pag na-realize mo na pinagtitiisan ka rin, magtitiis ka rin sa kanila. Diba? Kasi doon ko na-realize, yung asawa ko, pag siya nagpahilot, pag pagod na ako, pwede ko lang ihiga, siya pahihilot sa akin. Kahit ang baho-baho ko na, tatabihan pa rin ako pag di ako naligo, Kuya Jeff. Kahit mabaho kilikili ko, yung dalawa kong anak nagsisiksikan. Yeah, they love it. Gustong-gusto nila. Pag iba yung baho, hindi para asawa. hindi na ako asawa. Hindi, pero doon ko nakita yung pagtitiis ng asawa ko sa akin. At doon ko na-appreciate siya more. Nasabi ko, buti na lang siya yung asawa ko. Paano pala kapag iba? Tapos ganito yung ugali ko, prideful na nga ako, tapos ganun pa yung asawa ko. Naku, buti na lang, napakatahimik ni Kuya Ruth. Kahit narikla-reklamo ako ay parang wala lang sa kanya. Kaya yun yung nakita ka na pinagtitiisan din tayo. Akala lang natin tayo lang yung nagtitiis. Pero kaya hindi nga maganda ang flattery kasi hindi ka nakaka-realize ng sariling mistakes. Mas maganda ang open review para makita mo rin. Oo. Nakaka-blind kasi ang flattery minsan. Pag tayo paraging ina-appreciate. So feeling ko, ang bait-bait ko. Ang sama-sama ng asawa ko, nagtitiis ako. Siya pala yung mabait. So, and then, when I realized that, mas lalo kami naging close. Mas lalo ko siyang sa time na he cannot do the things that I'm expecting him to do. Ay, hindi ko na siya, yung dati kasi, iniisip ko, hindi naman lang thoughtful. Pero, nung na-realize ko yung pagmamahal niya, na minamahal din, pinagtitiisan din niya ako, ay, hindi nga niya magawa, tulungan mo siya para gawin mo. Hindi yung, lalo na tayo mga Pilipino, may gusto tayo, ayaw naman natin sabihin sa kanila. Pero gusto natin, dapat mag-guess nila yung gusto natin. Di ba? Tapos pag hindi ka namamansin, hindi mo naman sinasabi gusto mo. Kasi yung mga lalaki, hanggat hindi mo dinediretso din, hindi rin nila alam. Kasi kapag pipilitin natin sila na maging propeta, magigas sila, pwede kasi sila maging false prophet. So, as a husband and wife, pag na-develop na yung communication nyo na openly, tell them what you want. And yun yung naaral ko na mas sobrang nagpabide sa amin ng mister ko. Dati hindi ko masabi-sabi yung gusto ko sa kanya eh. Pero nung nasasabi ko na ganito. Pero, hindi ko sinasabi, pero sa palang loob ko sa kanya, alam niyo yun na ugali? Guilty ako doon. Galit na galit ka, hindi mo naman sinasabi yung gusto mong gawin niya para alam niya. Hindi naman manghuhula yan. So, yun yung pinarealize ng Panginoon. So, unselfishness underlies all true development. So, sabi niya, basis of development, unselfishness. Through unselfish service, every faculty receives the highest cultivation. Amen. Kapag nagsuserve ka kasi may kapalit. Kaysa yung nagsuserve ka out of love because you are unselfish. Ang magiging dating nun, kapag binigyan ka ng Panginoon ng reward, kapag selfish ka, para ka lang hirings na, I deserve this kasi pinagsilbihan ko sila. Ganon yung dating. Pero kapag unselfish yung puso mo, piso lang ilagay sa harapan mo, feeling mo, hindi ka pa deserving nun. Bakit? Kasi alam mo, hindi naman talaga ikaw nag-effort nun. Kundi it is the love of Christ in you. So, yun yung development.
What is the work of true education? To develop this power to train young people to be thinkers and not mere reflectors of other people's thought. Doon po sa mga kasama ko mga workers. Ito po yung na-open sa akin recently. Doon sa true education. Pinapalaki natin ang mga bata. Tinuturuan natin sila, hindi para sabihin, sabi kasi ni Daddy, sabi kasi ni Pastor, sabi kasi ni Kuya Boy, sabi kasi ni Kuya Osborne. Pag wala na sila, gagawa ka na ng kalokohan, wala na sila eh. Pero ano yung aim, work ng true education? Maging independent yung bata na piliin yung tama. Na at the end of the day, mag-judge yan ng angel. Hindi sila robots. At the end of the day, yung maalalayan silang mag-choice ng tama all throughout their life. Hindi diktahan na ito. Dapat yung piliin mo. Sakit ko yun. Alam niyo kung bakit? Napapahiya nga ako kay Kuya Cyrus. Dahil siya pagkapahiya ako. Ikaw kasi, ang kulit-kulit mo. Anong nakita niyang reflect ko sa kanya? Na-reflect ko kaya yung Panginoon sa kanya? Sa ginagawa ko yun, napahiya ako eh. Kaya, natutuwa ako sa Panginoon kasi tinanggal niya yung reputasyon ko. Para mawala yung iisipin na napahiya ka. Masakit kasi yun. Masakit yun pag may pride ka. Pero pag wala na, hindi na. So, yung aim, yung work ng true education is, lumaki yung bata na kapag siya na yung pipili independently, he knows what is right and wrong. And not because he is dictated. Sabi ko, ba't kayo naggaganyan? Tinanong ko ang mga missionary. Ba't kayo naggaganito? Sabi kasi nila eh. Iniisip ko kahit yung mga basic lang man na rason na common doon sa Bible and Spirit of Prophecy. Sabi kasi nila eh. Ibig sabihin, yung loyalty ng bata, nandun sa nagsabi. Hindi doon sa Panginoon. Kasi ang source na gusto nating i-direct, na gusto natin na makita ng mga anak natin sa atin is, what is a father? Who is the father? And who is his son? Paano sila magmahal? Kasi ituturo natin yung Diyos eh. Ngayon, kung ganun tayo magmahal sa kanila, na hindi na direct doon, sasabihin lang yun, sabi kasi ni Mama eh. To tell you honestly, whether we like it or not, we will die ahead before our children, right? And when they are alone, don't they know? Marunong pa sila na mag-isip sa sarili nila. Parang ngayon, natuto ako kay Kuya Ray. Pag may tanong sa akin, Kuya Ray, anong sagot? Pero natututo ako in the process kasi binabasa ko bago ko ipasa yung sagot. Pero hanggang kailan na mayroong Kuya Ray? Natatanungin ko. Lalo na nung kaya natakot talaga ako nung muntik na siyang mamatay. Yung itsura kasi niya nun parang patay na talaga. Takot ako, nalulungkot ako, takot din ako. Kasi, paano pag wala na? Yun pa yung gusto nating maramdaman ng mga anak natin? Na pag namatay tayo, takot na takot pa rin sila na wala tayo sa tabi nila? Kasi hindi sila nag-iisip ng sa sarili nila. Palagi tayong dikta. At alam niyo yung, ang nakita ko dito is, yung magdidikta ka sa kanila na hindi natin binibigay yung reason. Kasi sabi ng Panginoon, come, let us reason together. Oo, hindi palaging on the spot na sasabihin mo yung reason. Pero kung may pagkakataon ka na sabihin yung reason, why don't you give it? Because maybe the reason, they will be able to understand why they have to wait. And then, kasi sabi ko sa anak ko, mag-behave ka. Eh, ang behave sa kanya, yung palakad-lakad eh. Pag nagkasakit lang siya, tsaka yun uupo eh. Yun yung behave sa kanya. Hindi ko ni-specify, ang behave anak ay nauupo. Pero hindi nakaka-taste yun ng 20 minutes na sermon. 20, kailangan payagan mo na siya. Kasi mawiwindang na yun to the point na baka i-hate na rin yung tinuturo mo. Doon ako nagpapasalamat kay Kuya
Kuya Jeff, nung nagturo kasi ako sa mga trainees, wala kasi masyadong tanong. Di ba sa atin? Sa health, walang masyadong tanong. But with Kuya Jeff, kahit yung libro na, tatanungin ako, bakit yan? Bakit yan ang contraindication yan, ate? Sabi. Hindi man ako nagsulat nun. Pero I learned to say na, hindi ko rin alam. And I learned to say, let's search it. Kasi hindi naman lahat ay alam ko. Kasi kung ano lang yung sinabi ng Panginoon sa harapan ko, gandun lang ako. Pero I appreciate Him kasi para siyang biriyan. Kung wala, pero ang kagandahan sa kanya, pag Panginoon na nagsabi, wala na siyang question. Which is ganun din sana tayo. Na-inspire ako. Sabi ko, that's why maybe the Lord put you in our place so that we will be Bereans also. Bereans like. We will ask, is this really true? Kasi tayo palaging kung may nagsasalita na Sarah, parang tunay na lahat. Re-review mo yung kanyang resources, kung totoo. Siya, honestly, nagre-review siya. Kung tunay yung source na linagay ko. Sabi ko, may tao pa palang ganito. Ibig sabihin, pwede pa tayo maging Berean. So, and yun po yung natutunan ko rin. So, kahit mag-isa na lang siya, nagagawa ng medical missionary, halimbawa, when you go back to Hong Kong, at least you know the reason why you're doing it. And then you will not say, because Ate Aisa said it. Because to him, since I learned from kagutungan, kapag na-off guard ako sa rason, sasabihin ko, because kagutungan teach it. That's what I learned from Ate Inday. Ganyan ako eh. So, pero siya, yung maturuan. So, naisip ko, bilang mga magulang din pala, kailangan din pala ng gano'n. Na maging Bereans din tayo una para yung mga anak natin. Tutuloy din. Kasi ang pangit talaga na irarason mo yung tao. And then, men are fallible. Men are fallible. They may be right this time, tomorrow they may not. Pero ang infallible na po ay ang Panginoon. So, not mere reflectors of others people's thought. Products of true education. Sabi ito daw, dapat ang product ng true education. Parang kay Daniel ba? Gusto ko yun eh. 10 times wiser, 10 times healthier. So, naganoon tayo. Sabi niya, instead of producing educated weaklings, institutions of learnings may send forth men and women who are strong to think and act individuals who are masters and not slaves of circumstances, individuals who possess breadth of mind, clearness of thought, and the courage of their convictions. Pero alam niyo kung bakit yung bata, pag sinabi, ikaw mag-message, ayoko. Bakit? Sila mismo hindi sure kung totoo yung kanila. So, yung product na gusto ng Panginoon dito sa True Education is ganito sana. And then, ni-imagine ko, sana mas maaga to para yung mga kabataan na ganito na yung product. Pero, huwag tayo magkalala, kasama tayo sa estudyante. Maging ganito rin tayo sa tulong ng Panginoon so that I will be able to achieve that. To reach God's ideal for His children. Higher than the highest human thought can reach is God's ideal for His children. Ano yung ideal niya? Godliness, Godlikeness is the goal to be rich. Pero ang layo sa Panginoon. Ang layo natin. Kasi kung malapit lang tayo sa Kanya, baka yung work na binigay sa atin, mas marami nang na-accomplish pa more than this. Pero dahil sa layo din natin, kakulitan din natin, and not excuse, nahihinder yung work. At saka, isa pa yung sabi niya, yung pinaka-goal ay tayo maging godlikeness. Kasi kapag hindi tayo naging gano'n, pagtingin ng tao sa inyo, hindi man nakita yung tunay na Panginoon sa atin. Mas nakakakita pa nga tayo ng mas mabait sa labas. Ayun, sabi ni Kuya Osborne, kasi siya yung Adventist yung wife niya Catholic. Sabi niya, mas holy up pa nga siya sa akin. Akala ko, yung sabi niya, ako pala yung Pariseo. Akala niya nun dahil Catholic ang business niya, siya yung Babylon.
Pero yung spirito niya, Babylon din pala. And kapag hindi natin nare-realize yun, we will join the Babylon. Pero hindi natin ma-reflect yung godlikeness ng Panginoon. So, teachers do a high and noble work by... So, ang teacher po ay under-teacher. Kaya po sa mga magulang, na katulad ko, alam niyo po, yung unang panalangin ko sa umaga, Panginoon, turuan mo ako kung anong sasabihin ko sa mga anak ko ngayong umaga pa. Yun yung palagi kong pray sa Panginoon. Kasi may curriculum, oo, pero curriculum lang yun eh, isang part lang yun eh. Pero ano yung mga dapat kong integrate sa Kanya na mag-i-enjoy siya. Na hindi ako magiging boring. Kasi kapag nabuburingan na yung bata sa inyo, there must be something wrong in us. Pero naalala ko yung mga ginamit natin dito na mga laro. Pag ginamit ko yun sa True Education, tutuwa sila. At saka mas lumalabas yung kanilang reflection na sa kanila lang. So, sabi niya, by cooperating with the divine, yung pag-impart natin ng knowledge sa mga young people. And in molding the character in harmony with this. So, alam ko ito yung palagi kong naririnig kay Kuya dati. The model system of education. The system of education instituted at the beginning of the world was to be a model for human beings throughout all time. As an illustration of its principles, a model school was established in Eden. Garden! Ang unang school. Teaching is no Ganito. At ang teacher, the garden was the school room. Sa mga nag-aral sa classroom. Ngayon nyo ma-appreciate to, di ba? Garden was the school room. Pag ang isang bata, tanungin mo, dito umupo o doon? Ano yung nature ng bata? Ayaw niya dyan. Kasi kulong siya dyan. Sabi niya, nature was the lesson book. The Creator Himself was the instructor, and the parents of the human family were the first students. Yes, thank you. At bago tayo maging teacher sa ating mga anak, tayo maging estudyante muna rin, katulad ni na Adam at Eva. Kung ikaw mismo, hindi mo na-enjoy ang nature, paano mo ituturo yun sa bata? Kasi kung ikaw mismo, hindi mo na-enjoy yung gustong ibigay ng Panginoon sa iyo, hindi ka rin magiging masaya pagturo. Pero nakita ko, hindi. Napakasaya dito. Nakita nila eh, pati nga mga trainees noon eh, pati sila naghahanap na ng insect. Kasi nasa insect dati yung mga anak ko. Tapos pati mga trainees, pag may nakitang insect, Mom, may insect! Ibig sabihin, yung kasiyahan. Kasi makita mo pa lang yung insekto, mahuli mo pa lang, tuwang-tuwa ka na. Yung mga leads, kasi may identification. Yung mga bata ko dati, kasi yung identification of leads, di ba may activity doon? Pero kami niyan, bring me, a mango leaves. Pag nakuha niya ay papaya, ibig sabihin hindi niya alam ang mango. Pero pag nakuha niya mango leaves, alam niya yun. And that's part of learning. Na alam niya yung papaya, alam niya yung pan. Pero alam niyo mga kabataan yan, graduate ng college. Hindi namin alam ang durian dati kung hindi kami na-expose. Ang akala nila yung strawberry ay tree. Yung pala. So, learning yan at napakasaya ng bata. At masaya ka rin bilang nanay na nagtuturo kapag nasisiyahan din yung anak mo kasi akala niya laro lang, pero yun na pala yung turo. Yun na pala yung lesson. So, sabi niya, yung mga curriculums, dito rin yung dapat nating i-consider. Kasi, marami ang nag-give up din ng kanilang school, pero hindi rin nabibigay yung curriculum na sinabi ng SOP. Ano yung mga major curriculums? So, first is, we need a thorough revelation of Himself that God has given in His written Word. So, yung history sa Biblia, yung history sa Bible, yung prophecies, andyan, curriculum yun.
So hindi rin bad na pag-aralan mo na, ganito yung nangyari sa Pilipinas noon. Pero kung alam mo yung nangyari sa Pilipinas noon, don't you know what happened also in the sa scripture? Next is useful labor. Now, useful labor. To Adam and Eve was committed the care of the garden, to dress it and to keep it. Useful occupation was appointed them as a curse. As a blessing. To strengthen the body, expand the mind, and develop the character. Kasi kapag pag idol ka, doon ang pasok ni Satanas sa'yo. Pag idol ka, pag-iisipan ka ni Satanas na, ito yung gawin mo para ma-relax yung utak mo. Pero kapag busy ka, wala kang time dyan sa snares ni Satan. Pero kapag na-idol tayo, ano nangyayari? Kapag kasi pinagpawisan ka, honestly, even your brain, hindi ko na i-explain scientifically, sinabi na dyan eh. Even your brain also is ready for learning. Kaya nga yung dati sa life, maganda rin talaga yung curriculum nila kasi sa umaga work ed kami, sa hapon klase kami. Work muna. Oo, work muna bago klase. Yeah. And then, sabi niya, it strengthened the body and develop the character. Bakit? Matututo kang magtiis. Na kapag may nakita kang pinggan na nakapila, hindi mo makikita, sabi niya na. Hindi. Yung utak mo nag-a-arrange na kung paano mo gawin niya. Yung pagtitiis mo na-develop dahil marami. So, yun yung isang subject. At sa mga Israelites noon, kasalanan na wala kang tinurong skills sa anak mo. Kaya yung mga, nakita niyo yung mga Amish? Yung mga Amish? Yung friend ko na Amish, grade 5, pero makakapag-build siya ng maraming building. Grade 5 siya, si Kuya Osborne, college graduate sa SLU. Natutuwa ako na, kasi sa Amish faith, emphasize talaga ang useful labor. Tapos, at ito'y mahalaga. Dito rin kasi natin natututunan ang diligence. Diba doon sa pinost ni Ate Jermaine, faithfulness and diligence ay dapat nagkakasama. So, yan. Next is the Book of Nature. Yan. Ayun, ang ganda The Book of Nature. Afforded an exhaustless source of instruction. Alam niyo kung bakit doon sa mga parable ni Christ, yung mga linabas niya ay mga nature, yung Christ object lesson natin, di ba? Puros nature yon. Si Solomon, sabi niya, ikaw na tamad. Sino ang kasama kong tamad? Sabi niya, pumunta ka kanina daw? Kay Langgam. Ano sabi niya? Atin itong pag-aralan yung kanyang consider his ways and you will be wise. Kasi pag ng Langgam, di ba? Buto pa silang masipag. Pero, yung nagsabi nun ay isa sa wisest king. Kaya, yung nature is, kumbaga hindi ka mauubusan ng object lesson dyan. Kahit yung pagtaas ng niyog na yan, bakit pataas? May growth ba na pababa? Pero, habang tumataas yan, lumalalim yung growth niya from within. So, ibig sabihin, habang lumalalim yung growth natin sa Panginoon, mas doon din nakikita, mas tumataas tayo, mas nagkakabunga tayo ng bunga ng banal na spiritual. So, that is nature. Marami pa po. Exhaustless, sabi niya. And natural laws. What are the natural laws? The laws and operations of nature. Sarili natin ay natural laws. Ito kasi yung ito yung na-neglect yata sa Reformation din. Nag-out tayo, out of school. Tapos akala natin, hindi na importante yung mga yan. But it's part of what we should learn. Kaya yung mga arts and sciences. The arts of language. Sabi niya, yung voice mo, it needs to be modulated. Lahat pinapractice mo yun. Yung language mo, you need to... Yun pati.
So, yung arts, mga languages yun, di ba? Arts din yan. Yan, nakikita natin dyan. Anatomy and physiology. It is also science. Na yun nga yung unang-una natin ipakita sa ating anak. Yun yung una natin explain. Tapos sasabihin siguro ng mga nanay, hindi ko alam yan. Ate, ang alam niyo po, akala ko alam ko na. Kasi nasa health ministry ako. Pero nung tinuruan ko to, ang dami ko palang hindi alam. Kaya doon ko nakita na we still have time to learn. Why not learn it? So, anatomy and physiology, mental and spiritual culture, voice culture, languages, ay sinalit po dyan. So, ito po ay hindi natin ini-excuse. So, kung may nagturo po sa inyo ng language, pasalamat po kayo. Huwag pong sabihin na, ayaw namin yan kasi true educated kami. Huwag nawa. Kasi gusto nga ng Panginoon na tayo bilang mananampalataya, tayo nga yung mas okay ang language, di ba? Bakit? Kasi yung pinapresent natin, perfect. Pero yung language natin to present them is not. So, those are the arts. I know there are some more. Sa mga skills sa useful labor po yan. Pero, these are the number 4 sana na. Ito yung apat na curriculum. Bakit kailangang balansin yung 4 major curriculums? Pag doon ka lang kasi sa spiritual, sabi ng Panginoon, pag palagi ka lang pray ng pray, mapapagod ka. Kailangan mo ng physical activity, which is the useful labor, right? Pag palagi kang sipag lang din naman, 5 minutes, thank you. Pag sipag lang din naman, ano mangyayari? Hindi ka rin naman pagsipag lang, hindi ka rin mag-a-analyze kasi may mental pa na dapat i-develop. Pag sa character building ka lang din naman nag-focus, at i-despise mo rin yung iba, yung nature ng fan, ang mangyayari, ay, hulier than daw ka na naman kasi mas mabait na ako. Sila hindi. Kaya, nung binigay niya ito na 4 major subjects na kailangan nating tingnan, kailangan nating balansihin para hindi siya, huwag tayong mag-despise. Kung may pagkakataon niya tayong matutupa ng mga dapat nating makakatulong sa atin, why not? Yung mga business, gani Ate Pearl. Di ba? Kasi hindi ako naturuan dun. Pero na-enjoy ko. Ang tawag dito kasi si Ate Pearl, yung business niya, pinapamigay. Kaya hindi nagkakatupo. Pero yung pwede kang magamit at magagamit mo rin yung talent na yun sa Panginoon. Let's not despise it. Kasi hindi naman yan kasalanan. Next, it was the will of God that Adam and Eve should not know evil. Ano lang yung wag na nating pag-aralan? Evil. Gaya ng nangyari sa Garden of Eden, ito ba? Na nasa kanila na ang rightful knowledge, pero gusto pa rin nila yung combination of good and evil. So, ito, education in Israel. Ito pala yung mapipil mo kapag nasa true education ka. The people were made to feel their ignorance and weakness in the presence of Him who has weighed the mountains in the scales, kumbaga, the hills in the valleys. So, ano yung mapipil mo pag nasa true education ka? Yung sarili nating pagka-ignorante. Kasi, kaya wala ka nang maipa-pride pa. Kasi sa dami ng ginawa ng Panginoon, katiting lang yung alam natin. Next, sabi pa niya, and weakness. Di ba, the more we get close to God, the more we see our own weaknesses. And the more we see our own weaknesses, the more na kapag may nakita kang weak, maawa ka. Bakit? Kasi ganun ka rin. Pero alam niyo yung approach ng mga vegetarian kasi sa amin nun sa church din. Hindi rin kasi maganda talaga na parang sila na lang kasi yung maliligtas, tapos yung iba hindi. Parang sila na lang yung banal, tapos kami na hindi vegetarian nun, ay hindi. Pero yung approach kasi iba rin talaga. Na samantalang habang papalapit at papalapit ka para sa Panginoon, mas makikita mo kung gaano ka kawik. So mag-iiba yung approach mo. Mas may simpatya. Alam mo na pag naanan mo yan, mahirap yan, hindi ganun kadali. So mag-aalalay ka sa halip na magpupush ka sa Kanya.
So, and then, sabi niya, with the holiness of his character, he burns the exceeding guilt of transgression. Napapag-aralan din ito kung gaano katindi ang result ng transgression. So, yung tingin natin sa kasalanan, napakatindi. Kasi nga, kaya nga may tabernacle dyan noon, no? Na while they are doing it, they are looking sa maisa-sacrifice dahil sa kasalanan na yan. So, that knowledge as well. Marami sila, pero sabi niya, divine plan of education adapted humanity's condition after the fall. After the fall na, reach out pa rin tayo, pero yung changes na is ito, Christ stands as the representative of the Father, kasi hindi na Father mismo yung teacher. It was Christ na. Connecting link between God and the fallen race, He ordained that men and women should be His representative. The family was the school. The parents were the teachers. So, yung dito po, kasos marami sa mga nag-homeschooling, dinala rin yung school sa family sa house. Samantalang, yung family sana, kung ano yung common circle sa family, yun sana yung unang i-aaral. Pero hindi. Kinuha yun. Tinagay din sa family, sa house. The parents were the teachers. So, nakita natin yung resulta ng true education sa buhay ni na Joseph, Daniel, sino pa? Elisha, Moses, Paul, sila kasi yung nakasulat dito na kane. Pero tanong ko sa inyo, kasi naging issue bawal ba maging professional? Itong great men na ito ay kasama rin sa mga nag-aral doon sa mundo. Pero this time. Gusto kong ibalik tayo doon sa live ng Waldensians. They did the true education. Tinuruan nila yung mga anak nila. Pero para saan? Para ikulong sa bahay? Hindi. Para if time comes na ready na sila to be alive. They went to the universities. Pagpunta nila doon, ang aim lang ba nila ay diploma? No. Ano yung pinaka-aim nila? Soul winning. Pero kung hindi ka papasok doon, marireach out mo. So yung aim ng mga iba din, pumasok sila sa business. Yung aim nila doon, ay hindi lang naman magpataas ng pera Ano yung aim nila doon? Yung mga sinusuksok nila sa kanilang mga damit, binibigay doon. Sa kanilang mga kasama sa business. Meaning of souls talaga. So gusto ko kasing makita kasi honestly, sa mga previous na feeling ko, parang kasalanan na professional ako. Parang ganun yung dating sa akin. Pero nakita ko na, yung sabi niya na, we have different talents and to brighten the corner where we are, dito ko rin nakita yung kahalagahan ng ginawa ng mga Waldensians. Ngayon sabi natin, paano yan? Mai-inflex sila doon. Kapag kukunin nyo pa po ito, kasi wala na po akong time, pag kukunin nyo ito, andito rin yung rason na, alam nila yung kakaharapin nila. Alam nila yung magiging influensya doon. Na pwede rin silang malaglag. Yung mga nanay, yun nga yung iyak pala Na hindi lang, pwede silang mamatay, ma-persecute, hindi lang yun. Na pwedeng yung anak nila ay mahulog din sa influence sa labas. Si Christ at the risk of failure din si Christ na binigay ng at the risk of failure. Pwedeng magkamali si Kristo pagpunta niya dito sa mundo. Pero sinend pa rin. At hindi ka na po siya itutuloy. Nagkaroon po tayo ng issues nun. May mga sagot tayo po dito for those who wants to read. Para hindi siya maging issue.